Magandang umaga mga bata. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw ng ika-5 linggo ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Mga bata, sino ang iyong tatawagin sa tuwing ikaw ay nakakaramdam ng gutom? Sino kaya ang makakatulong sa iyo? Kung ang damit mo naman ay kasing dumi nito, sino kaya ang makakatulong sa iyo? Kapag na-flat naman ang inyong bike, sino ang tatawagin ninyo mga bata? O kapag napansin mong madumi na ang mga pinggan, sino kaya ang tatawagin mo? O kapag may tulo ang inyong tubig, sino kaya ang makakagawa nito? Ang mensahe natin ngayong araw na to ay may tungkuling ginagampanan ang bawat miyembro ng pamilya. Magsimula tayo sa mga tungkulin ni nanay. Ang ilan sa mga tungkulin ni nanay ay, una, si nanay ang siyang nagluluto madalas sa ating tahanan. Madalas siya rin ang naglalaban ng ating mararaming damit. At kapag malilinis na ito, siya din ang namamalansya. Hindi lang yon. Si nanay din ang nag-grocery at namamalengke para sa ating pangangailangan. Nagpupunas ng mga sahig ng ating bahay at syempre ang siyang nagtuturo sa atin kapag tayo ay nangangailangan sa paaralan. Dumako tayo ngayon sa mga tungkulin ni tatay. Ang tungkulin ni tatay ay siyang magtrabaho upang mabili ang pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Si tatay ay madalis din nating tawagin sa tuwing may mga pagawain sa ating tahanan. Ngayon, ano-ano naman ang tungkulin ni ate at si kuya? Si ate at si kuya ang siyang nakagabay sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Si kuya ay maaasahan din sa pakikipaglaro kay bunso. Si ate ay ganun din. Tumutulong din siyang magligpit, magsampay at maglinis ng inyong tahanan. Nagtutulungan si ate at si kuya upang mapagaan ang trabaho ni nanay sa bahay. Samantalang ang tungkulin naman ni bunso ay makinig sa nakatatanda sa lahat ng oras. Paglalahat ng aralin. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ay mayroong tungkulin. Kapag ako ay nagugutom, siya ang naghahanda ng aking pagkain. Si nanay. Sa oras na may dapat kong punihin sa bahay, siya ay maaasahan. Si tatay. Sina blank at blank ang tumutulong sa ating magulang sa gawaing bahay, ate at kuya. Bilang nakakabata, tungkulin ng bunso na makinig. Oras na para sa gawain, mga bata. Isulat ng titik-T kung tama ang larawan at M naman kung mali. Balikan natin ang letrang I. Ibigay ang tunog ng letrang I. Sa inyong guro, makinig mabuti dahil ngayong araw na to pag-aaralan ninyo ang tamang paraan ng pagsulat ng titik I. Isulat nyo nga sa hangin ito, mga bata. Kayang-kaya nyo yan. Oras na para sa gawain. Bakatin ang malaki at maliit na letrang I. Mga bata, balikan natin ang bilang 0 hanggang 3, kulay berde at parisukat. Bilangin natin ang bawat larawan.
Dito naman, hanapin nyo nga mga bata ang mga parihaba. Ano-ano sa larawan ang kulay berde? Banggitin nyo nga. Oras na para sa gawain. Sumulat ng bilang 1 hanggang 3 sa iyong yellow notebook. Sumulat din ng malaking parihaba sa iyong yellow notebook.